I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos Loyalty supporters, Filipino and OFW. Hello mga beswa, yan morning. April 8, 2026, nako naman talaga. Ito guys, dumaan sa wall ko. But anyway, ano po ang sa kapalagayan nyo dito sa kay dating Speaker Martin Romualdez at si dating Senate President Chis Escudero. Pero dito po tayo sa dito kay dating Speaker. Ako mga kababayan, palagay ko 100% wala pong kinalaman ito si dating Speaker. Kasi malalaman naman natin yan pagdating ng araw or anytime from now. Siyempre lalaban din yan, no? Kumbaga sa pamamagitan ng kanyang counter, no? So ganun pa man mga kababayan, sabi po ng abante dito, para kumpleto detalyado, basahin po natin. Sabi dito, pagsasampa ng kaso kina Romualdez Escudero, binusisi Malacanang, agay, sabi ng Abante News Online. Dito, dumaan sa masusing pag-aaral batay sa mga ebidensya ang planong pagsasampa ng ombudsman ng kaso plunder laban sa kina Senator Chis Escudero at dating Congressman Romualdez. Congressman Martin Romualdez ang dating speaker. Tugon ito ng Malacanang bilang reaksyon sa pahayag ng ombudsman na inahanda na nila ang kasong plunder na isasampa laban sa dalawang mambabatas kaugnay sa flood control scam. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, dumaan sa proseso ng ombudsman ang gagawing hakbang at hindi pang media lang katulad na ginagawa ng ilang personalidad na nag-iingay lang. Tama. Yung mahilig magbintang, hersey. Ayun. Yun pala, gawang istoryahe. Ebidensya ang panghahawakan at due process ang kailangan at nais ng Pangulo ng managot at dapat na managot. Ani ni Castro. Tingnan nyo guys Kahit pinsan niya yan walang kumbaga walang sinasanto. Sabi nga 'di ba? Sabi niya nga pag nagkasala, siyempre alangan naman favor kahit sabihin mo pinsan niya yan or sino man. Natural managot sa batas, 'di ba? Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., hindi po puso ang paborito dito. O, di ba? Hindi porke pensa niya absuelto. Hindi po pwede 'yun kay Pangulong Marcos Jr. As long as malakas ang ebidensya. Siyempre, go lang. Ipaira lang batas. Batid niya ng mga Pilipino na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangunguna sa pagpapaimbestiga sa mga anomalyang flood control project at nais nitong managot ang mga nagsasamantala sa puno ng taong bayan. Binigyan din ni Castro na minamadaling pagsasampa ng kaso ng walang basihan o pagtatanim ng mga ebidensya ay hindi gawain ng administrasyon. Parang may alam ako dyan yung mahilig magpakulong. Tapos gawang istorya gawang ebidensya. 'Di ba? Para lang maikpakulong yung tao. Napaka red flag yun guys. Parang may kilala ako diyan na nakulong 7 years. Kalaunan nakalaya. Yung pala ginawan siya ng istorya para lang makulong. Masakit po yun sa kanya. Babae yun, dating senador. Bagkus ang mga kasong isinasampa, ngayon congressman na sa mga sangkot sa katiwalaan ay dumaan sa masusing pag-aaral, masusing pagbusisi upang masigurong tatayo ang kaso sa korte. Ayun naman dapat guys due process din naman talaga. Napaka-unfair naman doon sa akusado pag hindi mo ginawa yan. Di ba? Kailangan busisiin, due process. Nako, mahabang pagbusisi yan. Kailangan naman yun. Lalo na sila po ay isang opisyalis, isang mambabatas ng pamahalaan, tagapagpatupad ng batas, pero sila ang lumabag sa batas. Naku po,
Naunang hinahayag ng Ombudsman Crispin Remulla na ang paghahain ng kaso laban kay Escudero at Romualdez ay binatay sa mga testimonya sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na tila lumilitaw anya na nagkaroon ng conspiracy o sabwatan para makagawa ng pandarambong agree. Nako, mga besa. Well, ako naman, pagdating kay, ako naman mga kababayan, pagdating kay Speaker Martin, I don't think involved. Kasi mismo ang ICI na nagsabi, walang involvement si dating Speaker Martin Romualdez, guys, sa flood control. Ito, pumutok itong balita na ito laban sa kanya sa tungkol dito kay dito kay Saldico at saka si Gutesa. Alam po natin, tinatarget kasi ang magpinsan. Dahil kung tatakbo sa pagkapangulo ito si Romualdez, natural, suporta ng kanyang pinsan din. Malakas na kalaban. Although hindi maingay ang pangalan niya sa social media, pag once na ito ay ini-endorso ni Pangulong Marcos Jr., ay sigurado yan. Sabog talaga, mga kababayan. So I think dating Speaker Martin Romualdez, handa naman po siya na lumaban pagdating dito. 'Di ba? Sa ICI, sa ICI sabi ka, 'di ba? Wala siyang involvement, no, sa flood control. Even si Senator Lacson, mga kababayan, no? So I think kung ito man ay talagang desidido na ayun na nga, 'di ba? Kakasuhan ng ombudsman, pero it doesn't mean na sangkot siya. Hindi pa po, no? Hindi pa po kasi due process nga busisiin eh. Para sa akin, dating Speaker Martin, malabo mangyari po 'yan. Kasi in the first place cousin po siya ng Pangulo. Nung time na naging speaker siya ng 29th Congress, very maingat po 'yan, mga kababayan. Dahil ayaw niya na masangkot ang pangalan ng Pangulo. Siyempre pinsan siya, 'di ba? Pag siya ay sangkot, natural madadrag ang pangalan ng Pangulong Marcos Jr. Di ba kakahiya 'yon? Hindi niya po gagawin 'yun. So malalaman din po natin ang kanyang counter affidavit sa pagharap dito sa kasong Flander na nakatakdang isampa sa kanya ng ombudsman. 'Di ba? Ako naniniwala ako sa kanya na malinis ang pagkatao na ito. Pangatlo is bilyonaryo po ito, mga kababayan. Romualdez to sa totoo lang. Kaya hindi ako naniniwala. Sa bagay, kanya-kanya tayong opinion, but I respect naman sa mga opinion nyo. Pero sabi dito rin naman, Malacanang pagsampa ng kaso kina Romualdez Escudero binusisi, natural. Kailangan po 'yun, no? Kaya nga sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., may due process na tinatawag. 'Di ba? Yung iba kasi 4K nasangkot yung pangalan ni dating Speaker Martin. Sige, kulong nyo, ganito, ganun, nagkasala na. Tapos binaviral nila, ganito, magnanakaw. Sus Maria Joseph, yan ay gawain ng mga anti-Romualdez. Kilala naman po natin kung sino mga yan. BBM resign, isa lang din yun . Pero dito kay Chis Escudero, medyo, parang ako, sigurado ako dito . Parang ko, may involved, diba? Kasi mismo mga witness talagang nagsasalita, 'di ba? Ganun pa man, mga kababayan. Siyempre, abangan din po natin ang kanyang sagot kung talaga po ay tawag dito, sangkot nga talaga. Pero sabi po ng mataas na hukuman binubusisi yata ang kanyang pagka-involved. Correct me if I'm wrong, guys, So yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo. Kaya abangan po natin ang kaukulang investigasyon dito, no, mga beso. Kaya dumaan sa masusing pag-aaral batay sa mga ebidensya ang planong pagsasampa ng ombudsman ng kasong Flander laban kina Escudero at Romualdez. Tugon ng Malacanang bilang reaksyon sa pahayag ng ombudsman na inhanda na nila ang kasong Flander na isampa laban sa dalawang mambabatas kaugnay sa flood control. Ganun pa man, mga kababayan, sabi po ni dating Speaker Martin, handa naman po siya makipagtulungan. Ayun, yun ang maganda. Alam niyo, mga bes, nakikita ko dito kay Speaker, kung talaga may tinatago ito. Hindi ganito ang kanyang ang kanyang mga sinasabi. Nung nadamay ang kanyang pangalan,
kaagad-agad naman siya nakapagdesisyon na bumaba sa kanyang pwesto bilang speaker. At sabi niya nga, handa siya makipagtulungan sa investigasyon. At para nang sa ganun, sa kanyang pagbaba ay hindi madadamay ang House of Representatives. Maganda po ang kanyang hakbang. Sa totoo lang, maganda ang kanyang desisyon. So ngayon, dahil hindi siya speaker, ay makipagtulungan naman talaga siya. Yun ang kanyang mga binitawang salita, guys. Ayan, maiksi lang ito, mga kababayan. Sabi po ng UNTV, ayan, inirespeto ni dating Speaker, House Speaker Martin Romualdez ang proseso ng Ombudsman kaugnay ng mga isyu sa pag-aproba ng national budget. Ayan. Sabi nila kasi, tumatanggap na siya ng malita, kung ano-ano. I don't think yun po ang issue. Wala doon kasi hindi naman talaga siya tumatanggap ng malita. Gawa-gawang istorya lang po yun eh. Pero I think dito siguro, no? Yung sinasabi dito na pag-aproba ng national budget. Maari siguro yun ang kanyang naging kasalanan pero hindi natin alam. Abangan po natin ang kanyang mga sagot. Ika nga yung counter affidavit niya. At nang sa ganun malalaman natin. Di ba mga beswa? Ayon sa abogado at tagapagsalita ni Congressman Romualdez na si Attorney D. Fajardo, handa silang makipagtulungan oras na magkaroon ng forma ng pagdinig. Yes, yun naman dapat eh. Kung wala kang talagang tinatago, hindi mo na kailangan tumakas tulad ni Saldico or sino man dyan. Pero dahil malinis ang konsensya mo, yan. Ikaw na mismo ang manawagan para makipagtulungan. Di ba? Masasabi natin, malinis ang kanyang konsensya, ang kanyang intensyon. Yan, si dating Speaker Martin, mga kababayan. Ayan, Congressman Martin Romualdez, handang makipagtulungan sa Ombudsman. Yun ang dapat. Kasi alam po natin itong mga Romualdez din naman. Ay nako po, mahabang istorya na naman tayo. Pag napunta na naman tayo doon. Sige, uulitin ko na naman. Di ba yung tita niya, dating unang ginang ng Pilipinas, si dating First Lady Imelda. Di ba, nasa Amerika pang ang kaso, pero natalo ba siya? Nakulong, hindi. Nanalo pa siya kamo. Sampal sa kalaban. Bakit? Kakampi nila ang katotohanan. Di ba? And for sure, ito, ganun din. Iniingatan yung mga apelyido nilang ganyan kasi minsan na nahusgahan ng taong bayan sa katauhan ng kanyang tita. So I think si dating Speaker Martin naging maingat yan, lalo't Pangulo ang kanyang pinsan. Siyempre, kaso lang itong mga salot, mga anti-Marcos, ginagawan talaga siya ng istoryahe para makuha ang simpatya ng publiko na ganito si Speaker, ganito ganon. Si dating Speaker, tumatanggap si ganito. Parang ganon ang ginagawa nila ngayon eh. Ayan, katulad yan. Pero dapat ang mga kababayan natin magiging aware or magiging maingat sa mga natatanggap, nababasa nilang mga balita. Kasi, nako, medyo sa social media, ang daming fake ngayon. Lalo pag yung source nila hindi kilala, nako po. Ganun pa man mga kababayan, ako'y naniniwala kay dating Speaker Martin, malinis ang kanyang konsensya. So yun mga best, ano po ang masasabi nyo? Comment section. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and bagus. God bless Philippines. Follow me and like guys. Hit the button bell para lagi kay updates. There's more. Bye everyone.